Inihayag ng Defense Department na popwestuhan na ng Philippine Navy ang dating mga base ng US Navy sa dalawang isla sa Pilipinas matapos itong lisanin ng mga sundalong Amerikano noong 1991. Ito ay bilang hakbang umano upang palakasin ang presensya ng Philippine Navy sa karagatang nakaharap sa West Philippine Sea. At sa ibang balita ay aalamin naman natin ng update sa patuloy na giyera sa Middle East kung ano ang mga hakbang na gagawin ng Israel upang maibalik ng grupong Hamas ang matitirang mga hostage na hawak nito. At matapos ipaaresto ni Erdogan ang mayor ng Istanbul na pangunahing karibal nito, bilang tugon ay libo-libong Turkish ang nagprotesta at hiniling na bumitaw na sa pagkapangulo si Erdogan. At dito ay initusan ni Erdogan ang mga kapulisan na barilin ang mga nagpoprotesta. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang at husay ng... Sinabi ng Departamento ng Depensa noong Huwebes, March 20 na sinasaliksik ng Pilipinas ang posibilidad na gawing military reservation ang dalawang isla na bahagi ng dating base ng US Navy bilang hakbang na palakasin ang presensya nito sa mga karagatang nakaharap sa West Philippine Sea. Matatagpuan ang mga islang ito na Grande Island at Chiquita Island sa Subic na dating malawak na base militar ng Amerika noon hanggang sa tanggihan ng Pilipinas ang pagpapalawig ng kanilang pananatili sa mga isla noong 1991. Pinaalis ang mga militar ng Amerika noon at ang posibilidad na may estratehikong lokasyon ay ginawang free port zone. Now itong Cheeky Island at saka Grande Island are just in the mouth of Subic, no? Which could be one of our industrial hubs sa ating bansa. As a matter of fact, pinagpaplanuhan pa natin yung Hanjin kung sakali i-operate, i-take over na o i-assume ng ating pamahalaan ang nasa plan, Navy ang mamamahala nito. So may mga ganito tayong consideration, no? Sinabi ng Defense Department na ang conversion sa mga isla ay maaaring makakatulong sa pag-secure sa Freeport at isang internasyonal na paliparan at suportahan ang pagpapaunlad ng hukbong dagat ng Pilipinas at pagkakaroon ng isang base sa lugar. Ang Grande Island ay isang strategic vantage point na may malinaw na view ng mga pangunahing sailline sa West Philippine Sea kabilang ang Baho de Masinloc. Dito rin nahuli kamakailan ang 6 na mga Chinese national na sangkot umano sa pang-iispiya sa bansa. Pinaghihinalaan sila ng pulisya at mga otoridad na nagpapatupad ng batas ng pagkakasangkot sa pang-iispiya at kidnapping na may kaugnayan sa mga operasyon sa offshore gaming na ipinagbabawal na sa bansa mula noong nakaraang taon. Ang pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay naging pangunahing prioridad ng Administrasyong Marcos na paulit-ulit na nakikipag-usap sa China dahil sa pag-uugali nito at patuloy na presensya ng Coast Guard at fishing militia ng China malapit sa pinagtatalunang tampok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na naging dahilan din kung bakit patuloy na nagpapalakas ang Pilipinas at nakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Ang mga Pilipino, hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo, hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman na sa ating sariling bayan. Ang mga tensyon ay tumaas mula nang ituloy ni Pangulong Marcos ang higit na pakikipag-ugnayan sa Amerika na isang kaalyado sa kasunduan sa pagtatanggol, kabilang ang mga pagsasanay gamit ang isang US Typhoon missile system na idineploy sa bansa na ikinagagalit ng China. Clear proof of the adherence to international standards, readiness to surpass any obstacle, and the determination to guard our nation's future. Threats have grown increasingly more complex, and the battleground is no longer contained in land. It now extends into cyberspace and beyond. The challenges demand greater adaptability, greater discipline, and further commitment to the nation's security and progress.
At sa patuloy na opensiba ng Israel sa Gaza, kung saan sunod-sunod itong naglunsad ng mga airstrike, ang ground forces naman ng Israel ngayon ay unti-unti ring umaabante sa Gaza, kung saan inutusan ni Katz ang IDF na palikasin umano ang mga sibilyang Palestinian at sakupin umano ang mga lugar sa Gaza Strip. Sa isang pahayag, sinabi ni Katz na kung patuloy na tumanggi ang teroristang Hamas na palayain ang mga bihag, ay kukubkubin o kukunin ng IDF ang mga karagdagang lugar at palawakin ang zone ng seguridad sa paligid ng Gaza para sa proteksyon ng Israel. Kaya't hanggat ang Hamas ay magpapatuloy sa pagtanggi nito, ay unti-unti umano itong mawawalan ng lupain. Sinabi ni Katz na palalakasin ng Israel ang kampanyang militar nito laban sa Hamas sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pagmaniobra sa lupa, wasakin ang buong lugar hanggang sa mapalaya ang mga bihag at matalo ang Hamas. Idinagdag ni Katz na gagamitin umano ng Israel ang lahat ng panggigipit ng militar, piliting mapaalis ang mga sibilyan at pagpapatupad ng voluntaryong plano ng paglilipat ni US President Donald Trump para sa mga residente ng Gaza. Pero bago ang anunsyong yan ni Katz ay naglunsad muna ito ng airstrike sa iba't ibang bahagi ng Gaza, kabilang ang Shabura Camp sa Rafah at Netzarim Corridor sa Gaza. Kitang wasak na naman ang mga kabahayan at gusali na ginagamit umano ng mga grupong Hamas. Ang pasilidad naman ng Hezbollah sa Eastern Bekaa sa Lebanon ay winasak din ng Israel at makikita ang malaking pagsabog. Ito umano ay isang bagong pasilidad ng Hezbollah na ginagamit upang gawing taguan ng mga armas. Gumanti naman ng Hamas ng rocket attack mula sa Gaza. Base sa report ay 3 umanong missiles ang pinakawalan nito, ngunit hindi na ito nakarating sa Israel dahil na-intercept ito. At kinagabihan, ang grupong Houthi naman sa Yemen ay naglunsad ng drone attack sa Israel. Ayon sa Houthi ay target umano nila ang Gurion Air Base sa Israel, ngunit na-intercept din ito ng Israel. Maging ang ospital na pagmamay-ari ng Turkey sa Gaza ay winasak din ng Israel. Wala pang pahayag ang Turkey sa ngayon dahil sa mga kaguluhan sa kanilang bansa kung saan kabi-kabilaan ang mga protesta. Ito ay matapos ipaaresto ni Erdogan si Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu, isang pangunahing oposisyon at pangunahing karibal ni Pangulong Erdogan. Hinuli siya ng mga otoridad ng Turkey at kinasuhan ng katiwalian at terorismo. At dahil sa dami ng nagpoprotestang Turkist ay nahirapan ang mga kapulisan na harapin ang mga ito, kaya't ipinag-utos ni Erdogan na putulin ang mga internet access sa ilang bahagi ng Turkey at barilin ang mga nagpoprotesta. Pero rubber bullet lang ang ginamit, mga kabayan. Sa laban naman kontra sa krimen, kontra sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libo-libong Pilipino. Ang dapat po dyan, para masolusyonan po yan, ang ating magsulat ng magagandang batas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila ng mabuti ang trabaho nila.